Sinailalim na sa state of calamity ang probinsya ng Bataan dahil sa tinamong pinsala mula sa pagbaha. Magbabalita live si Mon Gualvez. Mon, humupa na ba ang baharian? Cheryl, kahit papano ay talagang unti-unti na nagbabalik normal ang buhay ng mga taga-Bataan matapos humupa na rin ang mga areas na talagang nalubog ng lampas taong taas ng baha nitong nakalipas at halos 3 linggo na walang patid na pag-uulan dito sa lugar. Pero kasabay niyan, nagdeklara na nga ng state of calamity ang buong probinsya. Aararuin uli ng magsasakang si Alvin ang kanilang sakahan sa Hermosa, Bataan. Ang katatanim lang kasi niyang mga palay, nalubog na sa baha. 2 beses na po kaming naglagay, parehas pong sira. Sa kagaya ko po ng magsasaka, napakahirap. Inabot ng 6 na talampakan ng baha sa barangay Almacen sa kasagsagan ng ulan. Pero kahapon, abot tuhod na lamang. Kaya si Danny nagsimula na ring maglinis. Yun nga lang, aminado siyang nakakapagod na. Mahirap kasi taon-taon na lang ganyan nangyayari. Talagang makapal na ang putik. Pahirapan ka talaga. Sa tansya ng Bataan PDRRMO, lampas kalahating milyong residente nila ang naapektuhan ng 18 araw na pag-uulan sa probinsya. Umabot na sa mahigit 50 milyong pisong inisyal na pinsala pagdating sa agrikultura. Kaya isinailalim na sa state of calamity ang buong Bataan. Kapag nandyan yung state of calamity, ma-access ng mga LGUs yung kanilang 30% fund na magagamit po lalo na sa pagtulong sa amin pong mga kababayan. Tingin naman ni Gov, gumana ang mga kasalukuyang flood control projects na mayroon ng probinsya. Sadyang marami lang daw talaga ang ulan na bumagsak sa kanila, nakatumbas ng mahigit 1 buwan. Hiling lamang ng mga residente. Sana po yung mga flood control na gagawin, tibayan para hindi po mauwi sa mga ganito sakuna. Mga pondo nga, kaya lang hindi na ako pupunta sa magandang kamay eh. Napupunta sa mga maraming kamay. Pamanda na nga akong ganito, nagkaputi na yung buhok, pero ganun pa rin. Alam pagbabago. Cheryl, isa rin sa pinaka-pinapanawagan ng gobernador magawa na sana at maaprubahan technically yung pinopropose nila na Coastal Defense System. Isa itong 54-kilometer mega dike project na mula Bulacan, Pampanga hanggang dito sa Bataan magkakaroon ng proteksyon either sa baha, pati na rin sa tubig sakali magkakaroon nga ng high tide para sa mga coastal towns dito sa 3 probinsyang nabanggit. Pero alam mo, bukod sa baha, isa sa pinangangambahan gaya dito sa Barangay Bayan-Bayanan kung nasaan kami yung pangamba o posibilidad ng mga landslide o rockslide kung saan nangyari dito sa lugar. Pakita ko lang sa inyo, no, naglalaki ang mga bato, ang gumulong dito sa area kasama ng mga troso at may mga buhangin tapos nga nung malakas na mga buhos ng ulan. Ang problema, katabing-katabi lamang nito yung mga bahay dito sa lugar. Pawang mga IP community pa naman ito, Indigenous People Community, mga Aita, kapatid nating Aita, na kakaba-kaba ngayon dahil kapag umuulan daw, baka magkaroon na naman ng panibagong landslide. Ngayon, bagamat maaliwalas ang panahon, paminsan-minsan, nagkakaroon pa rin ng ulan at may posibilidad nga raw na baka next week magkaroon na naman ng mga maulang panahon dito sa probinsya. Yun ang kinatatakot ng mga residente. Nakahanda naman daw sila lumikas pero ang tanong nila hanggang kailan? Kaya nga wala naman daw sila ibang pupuntahan kundi babalik at babalik daw sila dito sa kanilang mga barong-barong para manirahan. Yun nga lang, hindi mawala yung kanilang kaba at pangamba sakali maulit yung ganitong eksena. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.